Kapag ang ordinaryong tao nagkamali ng balita, misinformation yon. Pero kapag Pangulo ng Pilipinas ang nagsalita ng impormasyong hindi verified, institutional failure yon. At ito ang tanong na hindi dapat takasan. Sino ang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo? Sino ang nag-confirm? Sino ang nag-clear? At sino ang may pananagutan kung mali o kulang ang impormasyong ipina-announce sa publiko? Kasi dito sa issue ni Zaldico, hindi lang simpleng tanong kung nahuli ba, arrested ba, detained ba, o na-stop lang. Ang mas malaking tanong, bakit hindi malinaw sa level ng Pangulo? Hindi ordinaryong tao ang nagsalita rito Hindi content creator, hindi reporter, hindi commentator. Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagsabi sa publiko. At kapag Pangulo ang magsasalita tungkol sa isyung sensitive international matter, dapat hindi yan base sa haka-haka, incomplete briefing o verbal update na hindi dumaan sa formal verification. May advisor ang Pangulo, may legal team, may communications team, may DOJ, may DFA, may embassy, may intelligence channel, may diplomatic protocol. Kung ang usapin ay nangyari raw sa Prague o Czech Republic, pwedeng dumaan sa official channels, pwedeng magpa-confirm sa DFA, pwedeng mag-inquire sa embassy, pwedeng humingi ng formal confirmation mula sa foreign authorities. Hindi ito dapat hinuhulaan, hindi ito dapat minamadali, hindi ito dapat ina-announce hanggat hindi planchado. Kaya ito ang critical observation ko. Hindi ito final conclusion hindi ito accusation. Pero bilang ordinaryong Pilipino na sumusunod sa sequence ng mga pangyayari, may seryosong governance red flag dito. Kasi kung sinabi sa publiko na nahuli na, tapos later ang paliwanag ay hindi pala exactly arrested, kundi pwedeng na-stop, na-hold, o may ibang technical meaning ang nahuli. Sandali lang, hindi ba dapat malinaw yan bago pa sinabi ng Pangulo? Hindi ba dapat verified yan bago pa lumabas sa bibig ng highest official of the land? Kasi ang problema dito, hindi lang semantics, hindi lang wordplay, hindi lang technical definition ng nahuli. Ang problema dito ay chain of verification. Sino ang source? Sino ang nag-validate? Sino ang nag-approve? Sino ang nag-recommend na pwede na itong sabihin sa publiko? At kung mali o kulang ang impormasyon, bakit ang Pangulo ang napasubo? Diyan pumapasok ang mas seryosong usapin. Kung ito ay simpleng error, then there was a failure of due diligence. Kung ito ay communications lapse, then there was a failure of internal control. Kung ito ay maling briefing, then there was a failure in the advisory chain. Pero kung may nag-feed ng incomplete or misleading information sa Pangulo, ibang usapan na yon. Hindi ko sinasabing proven yan, pero valid na itanong. Dahil kapag ang Pangulo mismo ang napahiya dahil sa impormasyong hindi planchado, hindi lang personal credibility niya ang tinatamaan. Tinatamaan ang credibility ng buong Office of the President. At habang nangyayari to, may mga circulating claims na hindi pa independently verified na mas lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon. Alam niyo may mga claim na pine-pressure raw ang Pangulo na kung hindi raw ilalabas o ibibigay ang budget na gusto ng ilang congressman, siya naman daw ang ipapa-impeach. Linawin natin hindi natin sinasabing totoo ito. Hindi natin ito ginagawang conclusion. Hindi tayo dapat mag-present ng unverified claim as fact. Pero kung may ganitong klaseng claim na umiikot sa public discourse, dapat itong sagutin ng malinaw. Kasi kung totoo man na ginagamit ang budget bilang panggigipit at impeachment bilang panakot, hindi na yon normal sa politika. This is political blackmail. That is institutional hostage taking. Budget ang hawak. Impeachment ang panakot. Taong bayan ang collateral damage. Ang budget na dapat para sa serbisyo, nagiging bargaining chip. Ang impeachment na dapat constitutional mechanism for accountability, nagiging instrumento ng pressure. At ang ordinaryong Pilipino, talo na naman sa larong hindi naman siya ang gumagawa. Kaya ang tanong dito, hindi lang nahuli ba talaga si Zaldico. Ang mas mabigat na tanong, sino ang nagko-control sa impormasyon? Sino ang nagfi-filter ng briefing? Sino ang nagmamanage ng narrative? Sino ang nagpe-pressure kanino? At sino ang nakikinabang kapag ang taong bayan ay nalilito, nahahati at nawawala ng tiwala? Kasi sa gobyerno, ang impormasyon ay kapangyarihan. Kapag mali ang impormasyon, mali ang public understanding. Kapag mali ang public understanding, mali ang public judgment. At kapag mali ang public judgment, madaling manipulahin ang taong bayan. Kaya hindi sapat ang sabihin na ibang meaning naman ang nahuli. Hindi sapat ang palusot, hindi sapat ang damage control.
Ang kailangan dito ay formal clarification, chronology of events, chain of custody ng impormasyon, official confirmation trail, at accountability kung may pumalpak. Sino ang unang source? Kanino nang galing ang briefing? Anong agency ang nag-confirm? May written verification ba? May coordination ba sa DFA? May report ba mula sa embassy? May formal notice ba mula sa foreign authorities? At kung wala, bakit ito ipina-announce? Yan ang dapat sagutin. Hindi para siraan ng Pangulo, hindi para kampihan ang kahit sinong politiko, kundi para protektahan ang integridad ng institusyon. Because whether you like the President or not, the office of the President must not be fed with careless, incomplete, or politically convenient information. Hindi pwedeng ang Pangulo ang gawing shock absorber ng maling briefing. Hindi pwede ang taong bayan ang gawing audience ng half-verified announcement. At hindi pwedeng ang gobyerno mismo ang pagmulan ng kalituhan. Kasi kapag ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay napagsalita ng hindi klaro, ang tanong ng taong bayan dapat hindi lang bakit niya sinabi yun. Dapat ang tanong din, sino ang nagpasabi sa kanya? At kung may mga tao sa likod na nagmamanipula, nagpapasubo o nagtatago ng buong konteksto, dapat silang ilantad. Dahil ang bansa hindi pwedeng patakbuhin ng wordplay. Hindi pwedeng patakbuhin ng pressure politics. Hindi pwedeng patakbuhin ng backroom deals. At lalong hindi pwedeng patakbuhin ng mga taong mas loyal sa sariling interes kaysa sa taong bayan. Hindi ito DDS hindi ito dilaw, hindi ito pula, hindi ito luntian. Hindi pro-Marcos or anti-Marcos. This is about institutional accountability. This is about public trust. This is about whether the Filipino people are being told the complete truth. Kaya tanong ko sa inyo, ito ba ay simpleng miscommunication o may mas malalim na power play sa likod? May pumalpak lang ba o may nagpapaandar? Comment your take. Pero respeto lang argumento ang tirahin, hindi pagkatao. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang maingay. Dapat mapanuri. Hindi sapat ang galit. Dapat may batayan. Hindi sapat ang kampihan. Dapat katotohanan ang hanapin.